Paano palaguin ang maliit mong tindahan? Alam nyo mga kanegosyo, ito based on our own experience, galing ito talaga sa aming journey na pagtitindahan. Nagsimula kami na maliit as medyo napalago namin ng bahagya, kahit papaano sa awa ng Diyos, So makapagbigay kami, makapag-share kami ng tips sa inyo. So number one kanegosyo, sikapin mo na makumpleto ang mga produkto mo o yung mga laman ng tindahan mo, kasi ang tao, ang human nature mga kanegosyo, kapag nakita nila na ang isang tindahan kulang-kulang, syempre ang mindset niyan, baka wala dito yung hinahanap ko, 'di ba? Baka magsasayang lang ako ng oras kung pupunta ako dito, sasadyain ko yung tindahan niya pagkatapos naglakad ako ng mahaba, wala naman dun yung kailangan kong bilhin, hindi ba mga kanegosyo? Pero kung sisikapin mo na makumpleto yung mga produkto sa loob ng tindahan mo, mas makaka-attract ka na maraming customer para dayuhin yung tindahan mo. Pero kung nag-uumpisa ka, maliit lang puhunan mo, manipis pa lang ang kapital mo, naiintindihan namin yung kanegosyo kasi galing rin po kami dyan, Pero kinakailangan sikapin mo na kahit paunti-unti mga kanegosyo, sikapin mo, pilitin mo na makumpleto yung mga paninda mo diyan sa loob ng tindahan mo, kasi ang tao is visible, di ba? Visual pala, sorry. Ang tao is visual. Kung ano yung nakikita nila, syempre, doon nabubuo yung desires ng mga tao, di ba? Kaya syempre kapag nakita nilang puno yung laman ng tindahan mo, nagniningning ang mga mata niyan. Kahit yung mga hindi naman nila kailangan bilhin, napaparami yung pagbili nila kasi nga natutuwa sila sa mga nakikita nila. Ganun po ang human nature mga kanegosyo. Kaya ang payo ko sa inyo, sikapin mo na makumpleto ang laman ng tindahan mo. Number 2, mag-offer ka ng mga pagkain sa tindahan mo. Mga kanegosyo, hindi ito yung typical na soft drinks, biskuit, tinapay. Hindi ganun mga kanegosyo kasi natural sa tindahan yan di ba? Natural sa sari-sari store yan di ba? What I mean is yung mag-offer ka ng mga halimbawa kung kaya mo silog, mga ganyan, di ba? Mga sandwich, egg sandwich, burger, footlong, palamig, mga ganyan, di ba mga kanegosyo? Kasi base sa obserbasyon ko, ang tao matakaw yan kanegosyo di ba? Especially yung mga tao na pagod galing sa trabaho, di ba? Yung mga midnight na kung umuwi, tapos mapapadaan sa tindahan mo, di ba? Tapos makikita ng mga tao uy, ayos dito saktong-sakto, hindi ko na kailangan magluto pag uwi ko sa bahay. Dito na lang ako bibili, dito na lang ako kakain kasi nag-offer ka ng silog, nag-offer ka ng burger, nag-offer ka ng putlong, nag-offer ka ng palamig para ma-relax yung customer mo, di ba? Kung may mga ganyan ka sa tindahan mo kanegosyo, kahit hindi pa kompleto yung paninda mo, pero may mga ganyan kang in-offer, for sure kanegosyo, pupuntahan ka ng tao o sasadyain ka ng tao, di ba? Kasi ino-offer mo yung satisfaction ng kanilang cravings Binibigay mo yung serbisyo mo para doon matugunan yung pangangailangan nila, yung kanilang gutom, di ba? Kanegosyo. Kapag meron kang ganyan sa tindahan mo, for sure, dadayuin ka ng mga tao. Kasi mga kanegosyo, ang tao, matakaw kahit hindi yan nagugutom. Gustong kumain yan, ako na lang kahit hindi ako nagugutom, kahit kakakain ko nga lang Pero once na makita ko, parang masarap to bibiling ko yan, syempre. Matakaw ako Pilipino ako di ba? Kaya kapag may ganyan ka sa harap ng tindahan mo, kanegosyo, for sure, papalo ang benta mo. Number 3, para lumaki yung tindahan mo, sikapin mong mamili araw-araw kanegosyo. Oo, alam ko nakakapagod yan kasi galing rin po kami yan dati. Noon naalala ko araw-araw talaga ako mamili. Ako na nga yung umaayaw kanegosyo kasi sa totoo lang, di ba, ikaw sari-sari store owner ka, alam mo sa sarili mo kung gaano kahirap mamili, di ba? Pupunta ka sa ganito, sasakay ka, maglalakad ka, napakainit, tirik ang araw, di ba? Tapos makikipagsiksikan ka sa wholesaler mo, ang daming tao, pipila ka ng napakahaba, tapos ang bibilin mo halagang 1,000 lang. Galing po kami diyan kanegosyo, kaya alam ko kung gaano kahirap ang ganyang klase ng sitwasyon. Pero kung yaan ang makakapagpalago ng tindahan mo at yaan na lang yung natatanging paraan para mag-grow yung iyong negosyo, kinakailangan mong gawin niya ang negosyo, di ba? Kasi sa umpisa talagang total sacrifices ang kinakailangan mong ipuhunan para sa pinapalaki mong negosyo, sa pinapalago mong negosyo, di ba? Ayan yung mga kinakailangan nating sakripisyong gawin sa totoo lang, di ba? Pero kapag ka naman naging consistent ka sa ginagawa mo, unti-unti mararamdaman mo kanegosyo yung pagkakaiba ng mga panahon na nag-uumpisa ka sa mga panahon na nakikita mong unti-unti nang umaangat yung negosyo mo, di ba? Kung noon araw-araw ka namimili, parang mapapansin mo, uy, ngayon, parang 3 times a week na ako namimili, di ba? Kasi noon, katulad ko, ako noon araw-araw ako namimili ng mga paninda kasi gustuhin ko man mag once or twice a week, hindi ko afford. Kasi kapag ka nabutas yung yung paninda ko, nabutas yung istante ko, wala nang laman, hindi ko siya po pwedeng hayaan na ganung walang laman. Kasi kapag ka dumating yung customer na kita, wala ka ng ganito
syempre lalayasan ka ng customer, lilipat sa ibang tindahan yan, lalo na dito sa Pilipinas, dikit-dikit po ang mga tindahan natin, di ba? Kaya kapag ka nakita ng mga customer na talagang butas-butas na yung istante mo, aalis na yan kanegosyo, maghahanap na ng iba. Kaya ako, ang mindset ko dyan kanegosyo, hindi ko po pwedeng hayaan na nakikita ng mga tao na talagang wala ng laman yung istante ko. Kasi kapag ka ganun na nangyari, isa, dalawa, tatlong customer ko, tatlong suki ko sa araw-araw, nilipat yan sa kabila. Eh kung araw-araw ganyan na nakikita nila, eh di araw-araw may isa hanggang tatlong customer ka na nawawala sa'yo dahil lang napapabayaan mong walang laman yung istante mo, di ba? Kasi ako kanegosyo, kahit gustuhin ko man na mamili ng dalawa o tatlo, hindi pwede, hindi ko afford kasi manipis lang nga po yung puhunan ko eh, di ba? Pero ngayon, kung ikaw naging consistent ka, makikita mo yung pagkalipas ng ilang buwan kanegosyo, mapapansin mo parang isang beses ka na lang sa isang linggo kung mamili kasi afford mo na mamili ng marami kasi gumanda na yung rolyo ng negosyo mo kasi inalagaan mo eh, di ba? Kasi tinurin mo siya na parang nagtanim ka ng puno na dinidiligan mo araw-araw tapos unti-unti siyang yumayabong, di ba? Ganun mo itrato yung negosyo mo, di ba? Kasi kapag kaganyan ang ginawa mo sa business mo, for sure ka negosyo sa ayaw at sa gusto mo, lalago at lalago yung business na inaalagaan mo. Mga kanegosyo, maraming salamat sa panonood nyo. Kung umabot po kayo hanggang dito sa dulo ng ating video, for sure gusto mo yung ganitong klase ng usapan. Kaya pa-request naman mga kanegosyo, pa-follow naman ako sa aking Facebook page at pa-subscribe po sa akin dito sa aking YouTube channel. Yun lang mga kanegosyo, maraming salamat po.